Anong bansa mula sa Europa ang nadagdag sa red list country kung saan may temporary travel ban tayo sa sino mang manggagaling sa bansang iyon? At alamin pa po natin hindi lamang kung anong bansa ito, but at the same time, what does it mean na sila ay nakasama sa red list country? Yan po ang ating aalamin sa videong ito. Magandang araw po sa inyong lahat mga kabayan at kaibigan. Ako po si Jamie Iris upang ihatid sa inyo ang latest travel updates, ganun din po mga latest information na mahalaga sa inyong pag-uwi dito sa Pilipinas. Welcome to my YouTube channel, that is Jamie Iris at Talk TV. At simulan na po natin, ano ba yung latest na balita na kailangan yung malaman? Meron na naman pong isang bansa na nadagdag sa red list country. Ito po ay in-announce kahapon ng acting presidential spokesperson and cabinet secretary na si Carlo Nograles. Naku, anong bansa kaya ito? Alam ko marami sa inyo ang nais ng umuwi sa Pilipinas at handang-handa na kayo. Let us take a look. Alamin natin ang sa gayon ay malaman po ninyo. Ang bansa po na dinagdag sa red list country from December 10 to December 15 ay ang bansang Francia or ang France. So sa mga kabayan po natin na nasa France, alam ko po marami sa inyo ang sumusulat sa akin at nagtatanong, Jamie, ano na bang status? Pauwi na kami. Ito po yung latest status ay with a very sad heart and heavy heart po na ibabalita ko po sa inyo na pasama na ang inyong bansang France po kung saan kayo nagtatrabaho sa ngayon sa red list country from December 10 to December 15. Again, December 10 to December 15, so hindi pa po natin alam. From December 16, sana hanggang December 15 na lamang po. So for the meantime po, lalo na sa mga ilan sa inyo na nag-message po sa akin na alam nyo yung patak ng inyong biyahe sa Pilipinas ay nag-fall within December 10 at 15. Ito po ang kailangan ninyong malaman. Simula po noong November 26, November 28, hanggang December 15, 2021, ito po ang mga red list countries at dinagdag na po natin ang France, which magiging red list country po from December 10 to December 15. Kasama na po ang South Africa, Namibia, Zimbabwe, Botswana, Lesotho, Eswatini, Mozambique, Austria, Czech Republic, Hungary, the Netherlands, Switzerland, Belgium, Italy at ang ika-15 po ay ang France. Now, ano po bang ibig sabihin nito para sa bansang France? Ito po ang inyong kailangan malaman mga kabayan at mga kaibigan kung kayo po ay galing sa France. Pero ito po muna ang mga information na kailangan nyong malaman. Ano bang ibig sabihin? Inbound international travel from France of all persons, regardless of vaccination status, coming from or who have been to the red list country, jurisdiction or territories within the last 14 days prior sa kanilang arrival sa any port in the Philippines will or shall not be allowed beginning 12/01 of December 13, 2021 until the end of December 15, 2021. Sinabi po ni Acting Presidential Spokesperson Carlo Nograles mula sa IATF na lahat po ng mga pasahero na darating in the Philippines on or before, on or after 12:01 a.m. of December 10, 2021, but before 12:01 a.m. of December 13, 2021, required po lahat na mag-undergo ng facility-based quarantine for 14 days with testing on the 7th day, with day 1 being the date of arrival. Kailangan pa rin po nilang kumpletuhin ang kanilang 14-day quarantine in total po. So ano yung breakdown niyan? So yung breakdown po niyan, i-discuss po natin dun sa ating isang video. Ano po kailangan gawin ng mga stranded Filipinos? Hindi po tumatanggap ng foreigners, but then again, ang tinatanggap po natin ay kung sakasakaling may mga Filipinos na nais umuwi sa Pilipinas and you're stranded because of the temporary travel ban, hinihikayat po kayo ng ating gobyerno na makipag-ugnayan sa Philippine Embassy at Polo sa inyong mga respective countries. Bakit po? Only Filipinos returning to the country via
government-initiated or non-government-initiated repatriation, at yung tinatawag din po nating bayanihan flights. You may be able to enter subject to existing testing and quarantine protocols for red list countries, territories, and jurisdiction. Ang ibig sabihin po nito, maaari pa rin po kayong umuwi sa Pilipinas pero hindi po sakay ng commercial flights. Kailangan nyo pong makipag-ugnayan sa ating Philippine Embassy at Polo nang sa gayon matingnan meron bang availability at kung kailan ang availability ng bayanihan flights. Sa isang video ko po na ginawa at in-upload just few days ago, marami po tayong mga kababayan diyan sa Europa na na-stranded. Kung kaya't ang ating gobyerno ay gumawa ng paraan upang magkaroon po ng bayanihan flights kung saan kumbaga po, meron pong i-charter na eroplano. Ang mga tao pong sasakay dito, ang mga Filipinos na gustong umuwi sa Pilipinas, you will still shoulder po yung flight cost. But then again, yung flight nyo po hindi commercial at dahil kukunti lang naman po sa isang bansa ang mga Filipino na nais umuwi, so magkakaroon po ng bayanihan, meaning from one country in Europe to another country, so magsusunduan po as much as you can. Pero of course, they will do it strategically so that at least yung malalapit na mga bansa sa Europa, yun ang madaling makapagsunduan. So nagsimula po yan around 50 people who wants to actually go back to the Philippines na na-stranded. Tumaas po yan sa Europa po, from 50 naging 140 na po. And then after that, meron pa rin po tayong mga 49 Filipinos who are from South Africa na isasama na rin po sa bayanihan flights. So sa mga taga-France, na aking mga subscriber at mga nanonood, please makipag-ugnayan na po kayo sa inyong Polo or kaya sa Philippine Embassy immediately kapag open pa po sila. Bakit po? Ang sinabing plano when it comes to the flights ay December 10 at December 13. So tingnan niyo po, meron pa bang vacant slot? Paano ba kayo makakasama? Or meron bang kasunod na flights after this 10 and 13th? So go and coordinate with them para po at least malaman nyo makakauwi po ba kayo. At the same time po, alam ko marami po sa inyo stressed na, frustrated because of this too many protocols, and at the same time ngayon pa napasama pang bansa ninyo sa red list country. So yun po muna ang magagawa natin sa ngayon kasi yun lang po yung available since you're from the red list country. At ang mga flights po ng bayanihan, usually it will just land on either NAIA or Clark Airport. Now, ano pa po ba ang ating maaring tingnan or maaring malaman regarding this? So, paano naman po? Kung ako ay magta-transit sa red list countries, ako po ba ay part na ng red list? In the case of any passenger who will be merely transiting through the red countries, you shall not be deemed as having come from that country or having been to that country if you just stayed in the airport the whole time. Meaning, hindi po kayo pumasok sa immigration, hindi kayo lumampas at pumasok sa bansa. And at the same time, if you were not cleared for entry into such country by its immigration authority, so you're still good po. You will be as is po, meaning from a non-red list country. So sa lahat po ng mga nag-transit lang sa red countries, upon arrival in the Philippines, you need to comply to applicable testing and quarantine protocols for passengers who have not been to the red list country, territory, or jurisdiction. So it means what will be applicable for you is ano po yung country of origin ninyo na protocol upon arrival and for quarantine and testing. Now, para naman po sa mga bata or who will be traveling with the minors. So for parents, guardians, if you will be traveling with the minors, ito po ang kailangan yung i-take into consideration. For minors to follow the testing and quarantine protocols of the parent or guardian traveling with them, regardless of the minor's vaccination status and country of origin. Ito po yung latest na nakalagay. So ito, yung original natin, and then may additional po. Nakalagay po ito doon sa article kung saan po from the Office of the
the spokesperson or from the Office of the Presidential Spokesperson. Ang sabi po nila, dinagdag po ito na for fully vaccinated parents and guardians, children 3 years old and below, regardless of country of origin, shall be exempted from the requirement of presenting a negative RT-PCR test result before boarding the flight unless symptomatic. So, yan po ang latest na binigay po nila. Wala po yan dati doon sa last announcement last December 3. Tiningnan ko rin po sa IATF resolution. So, anyway, ito po yung ating iti-take into consideration. If there will be children from the red list countries who will be traveling with the parents na fully vaccinated. So yan po ang latest na update natin regarding the red list country. So looking forward po bago mag-December 15, wala na pong ma-add dito sa list na to nang sa gayon ay makauwi na po kayo dito sa Pilipinas at makapag-celebrate ng Christmas with your loved ones. At syempre naman po sa mga kababayan at kaibigan natin na nasa red list countries, let's hope for the best po this coming December 16 na it will be a better protocol at sana wala na rin po kayo dyan sa red list country at ma-lift na yung temporary ban sa inyong mga bansang panggagalingan. Ito po si Jamie Iris na nagbibigay sa inyo ng travel updates and relevant information na makakatulong po sa inyo sa iyong pag-uwi dito sa Pilipinas. Kung may katanungan po kayo, huwag po kayo mag-hesitate na isulat po yan sa comment box nang sa gayon po ay aking masagot. Ayan po. And again, regardless of what's happening in the world today at ganun din po sa napakakomplikadong ilang mga protocol po tayong meron, try our best po to stay positive and stay blessed everyone. So with that everyone, ito po si Jamie Iris na muli pong nagsasabi na stay safe and stay healthy. Have a pleasant flight mga kabayan at kaibigan sa inyong pag-uwi dito sa bansang Pilipinas. At kung sakasakaling hindi pa po kayo nakakapag-subscribe sa aking channel, I am inviting you to please subscribe. And at the same time, kung nakatulong ang video ito, please click like and you can hit that notification bell so that you'll get updated then po with the latest travel updates and tutorials that I will be bringing you. And with that, I just simply want to say thank you for watching Jamie Iris Talk TV. Until our next video. See you everyone.